Palagi na lang daw mga lamang dagat ang kino-content ko. Kaya naman ngayon ay dito naman tayo sa lamang palaisdaan at mangunguha nga tayo nitong tambilok sa putikan. Hindi, umag yan ipapain natin sa pamimiwas ng tilapia. At yun na nga guys, for today's video ay pupunta nga pala kami ng palaisdaan para manguha ng mga umag na ipapain namin sa pamimiwas ng tilapia. Tapos lulutuin din namin. So yun lang, bye. Hey iya, ba't tinapos naman agad? Ngayon nga pala ay parang ako inatamlayan sa pagbablog at parang ako inaantok pa. Oh, puyat pa more. May naumpisahan na naman kasi akong panoorin na K-drama. Ayun, hindi ko na mamalayan tuloy ang oras. Isang episode na lang daw hanggang sa inabot na ng umaga. Ngayon nga pala ay naka-lipstick ako. O taray, sino ka Jarn? Hindi na magamit ang mga lipstick ko ay lagi na lang nasa lalauhan, dagat, palaisdaan o ay di gamitin. Ngayon nga pala ay may pangulam naman kami sa bahay. Kung magka-trip nga lang namin ni Johan na mamiwas nga din sa palaisdaan ng mga tilapia. At bago nga kami mamiwas ay syempre mangunguha muna kami ng mga pampain. At kapag nga pala kami ay sa palaisdaan mamimiwas o di kaya ay sa ilog, ang ipinapain namin ay mga umag. Mga bulate na makukuha din sa putikan. Kapag kasi umang ang ipinain mo, naku tatawanan ka lang ng tilapia at hindi yan sisibad. Depende na lang siguro kapag gutom na talaga yung isda at wala nang choice. Pero kaysa nga na maghintay ka na magutom pa sila para sumibad ay manguha ka na lang nitong umag. At kahit bangos ay yanong sibad, pero wag mong huhulihin at lagot ka ng may-ari nun, tilapia lang ang pwede. Medyo mangalay nga lang talaga manguha ng umag at yan ang sakit sa bayawang. At saka ang sakit din sa daliri kapag magdudukal ka ng putik. Tapos kapag natsyempohan mo pang may sisi ay di ayun, sugat. Pero wala naman akong karapatang magreklamo at ginusto ko ito ay. Pero kahit nga mahirap ang mga bagay-bagay, kapag gusto mo naman ang ginagawa mo ay para bagang magaan o hindi mo masyadong nararamdaman yung hirap ano. Sa pangunguha nga pala nito dapat malalim yung paghukay mo ng putik. Malalim kasi silang bumaon sa putik. At saka dapat nga pala kapag kukuha ka nito, titingnan mo muna yung putikan kung maraming mga butas-butas. Ayun, mga umag yun, pwede ka magkukay dun at meron yun. Pero kahit siguro hindi na, basta sa palaisdaan ay meron yan. Pero mas madali kang makakarami kasi may lugar din yan na madalang. At nga pala kapag hahatakin mo naman sila sa putik, dapat ay sa uluhan, hindi dun sa buntot nila kasi napuputol yan. At dapat din dahan-dahan lang ang paghatak at madali rin kasi silang maputol. Kanina pa nga pala ako nagbubungkal ng putik kaya kaunti pa man lang yung nakukuha ko. Ayan, ang sakit na ng aking bayawang. Tapos medyo bad trip pa nga ako dyan at kanina ko pa hinahanap yung bracelet ko ay nawala. Bumaon daw sa putikan, sabi ni Johan. Tapos malaman-laman namin na kaya si pala. At kami tinatawanan, ano daw yung hinahalongkat namin sa putikan. Kanina nga ipinapaikot-ikot pa niya yung bracelet habang nakangiti na nakakaasar. Kunti nga lang pala yung pinanguha naming umag at tama na yun. At tanghali na rin kasi mainit na sa pamimiwas. Masakit na pati ang aking kamay kakadukal ng putik. At grabe nga naman talagang swabe sa amoy burak. Yan, ang sarap nitong kumain ng nakakamay. So bali dito nga pala kami mamimiwas. Dini sa may paminto. Dito nga rin pala ako dati namiwas. Wala lang, share ko lang. May nakuha nga pala akong isang hipon kanina nung hinahanap ko yung bracelet doon sa putikan. At ipapain nga pala ni Johan. Titistingan daw niya kung may masibad. Pero sa tingin ko ay klarong makahuli kapag ganyan ang pain din sa palaisdaan. Hindi naman nasibad ang tilapia sa ganyan. Baka makipagkwentuhan lang yung tilapia dyan. Maganda lang yan ipain kapag sa ilog o di kaya ay sa dagat. Kapag nga pala dito kami namimiwas, ang inuhuli lang talaga namin ay tilapia at saka ay bidbid. Pwede naming hulihin at saka manabon. Maliban sa bangus. Pero kung masibad naman ay pwede rin. Hala, hindi pwede yun. Mahiya ka man lang sa may-ari. Pero yun na nga, napakaganda nga pala ng pwesto ko dito ay parang natai lang ah. At grabe nga yung pagkabigwas ko ay wala man lang kapalag-palag yung isda ay wala. Yan ang pangkal umakting ng isda. Hindi man lang pumalag ng maigi. Nahuli ko na kasi kanina kaso nga lang ay hindi naka-video. Kaya inulit ko. Nagtesting lang kasi muna ako baka wala kasing sumibad dito kaya hindi muna ako nag-video. Ay may sumibad. Sayang naman kung hindi ko maibibideo. Baka mamaya ay ito na yung una at huling sibad ay di wala akong naibideo. Nga pala sa pagkakabit nitong pain dapat ay tutuhugin mo yung bulate. At tutuhugin mo siya mula sa uluhan niya. Kapag kasi basta mula ang yan isinabit sa biwas ay isang hatak mula ang dyan ay tanggal na agad ang pain. Tapos yung matitira na buntot ayan hayaan mo lang siya nakalawit ng ganyan. Nga pala sa nagtatanong sa akin paano daw namin nahuli sa biwas yung isdang banak, yung ganitong isda. Kasi nga daw yan naman ay hindi nasibad talaga kapag binibiwas. Kadalasan ay sa lambat nga lang yan nahuhuli. Pero yan po ay nasibad din sa biwas. Na-vlog ko na rin dati yan yung pamimiwas ng ganyan sa ilog. Wala lang, share ko lang. Pero sa nag-request po ay sige ulitin natin yung vlog na yun. Hindi ko ata nabanggit doon kung anong araw lang sila sumisibad. O diba ang taray may schedule. Hindi may panahon po kasi talaga na masibad sila. May panahon din na ayaw nilang sumibad. Pero sa ngayon nga hindi pa natin sila maibablog at hindi pa sila napapanahon. So yun na nga nakakatuwa nga pala mamiwas din sa pwesto namin at kakalapat pala ang nung pain ay sibad agad. At saka mataba din yung tilapia na nahuhuli namin. Buti na nga lang din pala at kahit mainit ay mahangin, hindi masyadong ramdam yung init. Marami nga pala sanang sumisibad kaso nga lang karamihan ay puro maliliit. Pinapakawalan ko nga pala din sa kabilang pitak. Pero dahil nga sunod-sunod na maliliit ang nahuhuli ko kaya naman ikinuha ko na rin at ipapakain na lang namin sa mga alaga naming sigapo. Nga pala itong pinamimiwasan namin ay pagmamayari nga pala ito na kaibigan ni tatay. Kay Lolo Rene Baltasar, shoutout po sa iyo. Dito tayo madalas makisali kapag nag-harvest sila. Tapos yung ibang palaisdaan naman dito
dito ang namamahala ay si Lolo Buloy. Bitamor, ayan, shoutout din po sa iyo. Lagi din ako nandun kapag nag-harvest sila. Hindi sila madamot pagdating sa mga pang-ulam. Nagbibigay talaga sila sa amin kapag sila'y nag-harvest. So yun na nga, may sumibad nga pala sa aking malaking isda at nakakabwisit nga kasi nakatakas, napatid yung nylon. Pero bangus ata yung sumibad sa akin, hindi ko rin naman yung pwedeng hulihin. Pero yun na nga, nakakaliw nga palang mamiwas dito kasi nga napakaganda ng view. Parang ako lang. Hala, pilingon. Nga pala sa mga nag-aabang ng video ko ay pasensya na nga po pala, medyo natagalan na naman ulit tayo bago makapag-upload. Ayoko po kasi talaga sana muna na mag-ulit ng content kasi may mga naiisip akong content na hindi ko pa nagagawa, kaso nga lang talaga ay wala pa akong makuha o mahuli. Nasa isip ko kasi baka kapag paulit-ulit na lang yung content na ginagawa ko ay hindi nyo na panoorin at maumay na kayo. Ay kahit naman siguro ako ay mauumay sa ganun. Gusto ko kasi kada upload ko ay may bago kayong matututunan. Nakabalbalan. Pero sana po ay panoorin nyo pa rin ang mga video ko kahit paulit-ulit na yung iba. So yun na nga at pauwi na nga pala kami. At si Yasi nga pala tuwang-tuwa sa napitas niyang bulaklak at ang bango daw. Kunti nga lang pala yung mga nahuli namin at kukunti lang din kasi ang pain namin. At dumali nga na naman si Johan, nakarinig lang ng tugtog ay sumayaw na. Parang ako laang din yan kapag nakakarinig ng tugtog ay napapasayaw. Ay lalo na nga kapag budots. Bago nga pala kami umuwi ay dadaan muna kami din sa may puno ng pagatpat at kukuha nga kami ng pang-asim. Ito nga pala mga pagatpat na ito ay hindi katulad ng mga pagatpat na nakukuha sa tabing dagat. Ito kadalasan ay tumutubo laang sa palaisdaan. Halos magkapareho laang sila pero magkaiba po sila. O diba ang gulo? Yung pagatpat na makukuha sa tabing ilog o tabing dagat ay matigas ang bunga. Ito naman ay malambot at saka malapad din ito kumpara doon sa mga pagatpat na nakukuha sa tabing ilog at tabing dagat. Kumpara sa kalamyas, kalamansi at sampalok ay ito nga ang pinakamasarap iasim. Sobrang asim nga din pala nito, kahit isa o dalawa lang ang ilagay mo sa lulutuin mo ay pwede na. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Marnie Bantiling, Jules Oliet, Ira Ancheta, Lisel Uy, Renz Potalesa, Pongo TV Page, Kisonyan Vlog, Ubanya Crisel, Joel at kay Prince Carl Pangilinan. At habang ako nga ay nagpapakulo ng aking niluluto ay naisipan ko nga pala na barnisan ulit itong aking kubo. Nag-fade na kasi yung kanyang kulay kasi manipis lang yung lagay ko noong nakaraan. Tapos ayun nga, medyo nakakabad trip, pati tsinelas ko ay nadamay. Nasayang pa yung kalahating bote na taktak. So yun na nga guys, luto na nga pala ang aking niluluto. Konti nga lang pala yung niluto ko dyan kasi kukunti lang naman yung nahuli ay. Yung maliliit nga pala ibinahog na namin sa sigapo o pinakain. At yun na nga, kain po tayo mga katabudi. So yun lang, bye!